po kayo. Si Papa Jesus lang po, tsaka si Lola po makakapagsabi kung may kasalanan po ako. Bakit iba sinasabi ng Mami Isil mo? Nagsisinungaling po siya. Kayo po magtanong sa kanya kung totoo po ang sinasabi niya. I think it's time for you to go to America. Ano yung negosyo natin? Ako magpapatakbo ng negosyo. Alam mo, napakaswerte ko talaga. Ikaw na pangasawa ko. I know. Sobrang kakampi talaga natin ng universe. Every time we claim something, nakukuha natin kagad. Pero huwag pa rin tayo masyadong kampante. That's why we have to move fast. Alam mo, kasalanan talaga lahat to ni Claudia. Kung hindi siya nang himasok sa mga transaksyon ko, hindi ko naman may isip na kunin ang lahat eh. But since nabuko na ako, might as well get everything, right? Aba, bis tayo. Asan ang punta? May interview kasi ako dun sa trabaho. Napakausapan kasi ni Rex na i-reschedule yung interview ko na hindi natuloy. Kaya susundin niya ako ngayon at samahan niya ako. Oh, di mabuti. Huwag mo nang insanin yan, ha? Sayang oportunidad. Ano ba, Dolores? Natutuwa ako sa'yo. Kasi kung magkataon, may permanente ka ng trabaho. Salamat, Kuya. Salamat sa pagpapaalala. Salamat na hindi ka nagsasawa kakapayo sa akin sa mga desisyon ko sa buhay. Dolores, kapatid kita. Kaya may malasakit ako sa'yo. Alam mo naman, mapapabuti yung buhay mo, Rex. Hindi naman kita bubuyuin kung mapapasama ka sa tao. Tama ka, Kuya. Kaya nga nahuhulog yung loob ko dyan kay Rex. Kasi sabi niya, kapag naayos daw yung buhay namin, okay sa kanya na kunin namin si Elisa. Okay. Hindi, no? Sinabi ko lang kay Dolores na kukunin namin si Elisa para pumayag siya na sumama sa akin sa Bicol. Akala ko ba seryoso ka sa kanya? Eh, bakit niloloko mo siya? Engot ka ba? Kung makilala ako ng bata, pilit ko nga silang pinaglalayo, di ba? Tapos isasama ko. Mo Brad, ingat ka. Pag nalaman ni Dolores na niloloko mo siya, hindi magdadalawang isip yun na iwanan ka. Ako pa. Pag magkaanak na kami, hindi niya ako basta-basta maiiwan. Paano ka naman nakakasiguro? Ibang klaseng babae si Dolores, pare. Handa siya magsakripisyo para sa pamilya, kahit magpakamartir na siya. Kaya yun ang gagamitin mo sa kanya. Aanakan ko siya kagad. Para pag nalaman yung pinaasa ko lang siya kay Elisa, hindi niya ako basta-basta maiiwan, di ba? Parang siguradong sigurado ka. Oo naman. Basta, kabalitaan na lang kita. Susunduin ko pa si Dolores. Manong Pedro, kanina po yung mga malito na yan? Sino pong aalis? Kay daddy mo to, tsaka kay Lola Claudia mo. Andiyan pa si Lola? Oo. Nandun siya sa kotse. Gabi na kasi siya dumating, kaya hindi mo na nakita. Sandali lang po! Lola! Lola! Lola, mas na-miss ko na po kayo. Pwede po ba tayo maglaro? Bakit po hindi po kayo kumikibo? Lisa, anak. Hindi pa magaling masyadong lola mo eh. Kaya pupunta kami na Amerika para gumaling siya agad. Lola, hindi pa ako titigil sa pagdadasal hanggang po sa gumaling po kayo. Mag-ingat po kayo dun, ha. Mamimiss ko po kayong dalawa ni Tay. Lisa, hindi ka na. Sige, kumisin na sa lola mo na. Lisa, hindi ka na. Lisa, anak. Papakabait ka, ha? Huwag matigas ang ulo mo. Ha? Si Mami Isil mo mag-aalaga sa'yo. Tay, pwede po bang sumama lang po ako sa inyo? Anak, hindi pwede. Kailangan may paggamot ang lola mo. Pag gumaling siya agad,
uuwi na kami agad dito. Pero gusto ko pong sumama. Bakit? Bakit tayo mo ba sa Mami Izel mo? Ayoko po. Sama na lang po ako sa inyo, Tay. Sige na po. Anak, hindi pwede. Honey, baka malate na kayo sa flight ni Mama. Ha? Papakabait ka. Yung sinabi ko sa'yo, ha? Huwag matigas ang ulo mo. Halika na, Elisa. Baka malate na ang daddy mo. Saan ka nang bahala kay Lisa? Yes, honey. Ayan. Have a safe Sabi ng flight. tatay, ha? Thank you. Take care. Ingat kayo, ha? Hoy, tumigil ka na ng drama mo dyan. Sinabi ko, tumigil ka na ng kakaiyak. Gusto mo itali kita dun sa puno para papaking ka na langgam? Gusto mo yon? Halika na. Ngayon na wala ang tatay mo, ako ang masusunod dito sa bahay. Ayoko na matigas ang ulo. Tingnan mo ako. Tanda mo, ayoko na matigas ang ulo. Subukan mo magpasaway, Elisa. Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Tay, tuloy na po talaga yung pagpunta ni Chang sa Bicol, no? Kanto, tuwalya mo. Salamat. Oo nga eh. Magiging maganda naman yung buhay nila doon, sabi ni Rex eh. Pagkatapos nga daw ng interview, diretso na sila ng Bicol. Masaya na rin po ako para kay Chang, Tay. Kung masaya ka, bakit ganyan mukha mo? Parang Biyernes Santo. Kasi Tay, namimiss din po namin siya. Tsaka matagal na po kami magkakahiwalay. Tom, huwag kang mag-alala eh. Sinabi naman ni Rex na iyahatin niya lang naman yung chang mo doon para mag-training. Mga 1 linggo lang naman sila doon. Kaya nga, huwag ka nang malungkot. Ireserba mo yan kapag doon na talaga sila titira sa Bicol. Bihira. Kaya nga, tsaka kahit naman malayo yung chang niyo, dadalaw-dalawin niya pa rin naman tayo dito. Sana nga po, Tay. Unti-unti na po tayo nababawasan. Gagawa eh, ganun talaga. Talaga naman to si Josie. Nagdrama yan. Gawin mo yan sa audition. Tsaka galingan mo pa ng konti para papasok ka. O, kape mo. Minom ka. O, binulto ko na yan para makuha mo na yung titulo natin sa bangko. Wow, laki nito ah. Hindi pa ba nakakalata si Victor? Huwag ka mag-alala, Franco. Walang sisita sa akin. Nasa Amerika si Victor at si Mama. And mind you, ako lang naman ang namamahala ng lahat ng assets nila. Pwedeng mangyari yun kung bigyan ka ng special power of attorney to govern. Ano akala mo sa akin? Tanga? Alam mo, Franco, hindi tayo aabot sa level na to kung stupid ako. Ngayon gusto ko mag-meeting tayo ulit. Para saan? Gusto kong malaman kung paano ko makukuha ang lahat ng kayamanan ng mga Guison. Bakit puro malulungkot ang balita niyo? Wala bang masaya? Ding, that's okay. That's life. Ang sabi ng mami ko, kapag may umalis, may dadating. Tulad mo, Tiffany, nung umalis si Elisa, dumating ka sa amin. Tinuod. Pero malungkot pa rin eh. Mawawala na sa inyo si Aling Dolores. Totoo rin. Malapit kasi sa amin si Chang Dolores eh. Tsaka halos siya na ngayon tumayong nanay sa amin ni Tom Tom. Ako nga naiisip ko palang naiyak na ako eh. Tom Tom! Tom Tom! Tom Tom, huwag kang maarte. Ang iisipin mo na lang ng maglandaang pupuntahan ng Aling Dolores nyo. Katulad ni Elisa. Ganun na lang ba yung iisipin natin? Pag nagkahiwalay-hiwalay tayo? Depende. Huwag naman sana magkahiwalay tayo dahil namatay ka na.
Oo ka talaga. Talo ka dyan, di. Laki-laki niya, di. Elisa, bakit ganito yung baon mo? Bakit hindi mo naubos? Ang daming tira. Hindi mo ba yan kinain? Hindi mo ba nagustuhan yung ginawa ko? Tinatanong kita, sumagot ka. Bakit hindi mo nagalaw ang baon mo? Ang daming natira, oh. Hindi po kasi masarap ang lasa eh. Alam mo bang gumising ako na maaga para ipaghanda ka ng baon? Ngayon sasabihin mo sa akin, hindi masarap? Sorry po, Mami, kasi po hindi po talaga masarap ang lasa. Fine. I'll forgive you this time. But I want you to eat this. Okay? Sige. Open your mouth. Bigger, Kain mo, Elisa. Chew it and swallow it. Hello, Odette? Yeah. Elisa? Elisa? Ano nasa? Bakit mo naman ginanon yung bata? Nako, kung alam mo lang, matagal na ako nanggigigil sa batang yan. Nasa Amerika pa lang ako na nag-aalaga. Aba, Odette, hindi ko pinangarap magyaya ng anak ng hostess, ha. Ngayon pa lang ako talaga nakakaganti sa kanya. Eh paano kung makaratingin kay Sir Victor? Kung makakarating. Alam mo, Odette, wala silang contact kay Victor. Kahit si Sisi. Aba, if there's anything that they want Victor to know, kailangan dumaan muna sa akin. Eh paano kung sa pagdating ni Sir Victor, tsaka siya magsumbong? Kiber! Alam mo, Odette, wala na akong pakialam kung malaman pa nila. Dahil by the time na umuwi sila, nasa akin yung gusto ko. O, kamusta pala yung pinapaasikaso ko sa'yo? Yan na ang buong listahan ng assets and liabilities ng Bison. Napakayaman pala talaga nila mag-ina. Pati sa abroad, may mga account sila. Yan lang ang nakadeclare. Hindi natin alam kung meron pa sa personal account ni Sir Victor. Ano, may papagawa ka pa ba? Hindi, okay na. Ako na bahala dito. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Of course. Wala akong amnesia, Odette. Ayoko na po talaga sa kanya, Inay. Nagbago na po si Mami Zel. Akala ko nga po mabait po siya. Kaya hindi ko na po siya tatawagin na Mami. Kayo na nga lang po ang nanay ko. Kasi po, kayo lang naman po ang nagmamahal sa akin, di ba? Samantalang, si Mami Zel, di na po ako mahal. May bahay po siya sa akin. Dolores? Dolores? Mars? Uy! Melda! Uy, pasok, pasok, pasok! Upo, Si upo! ano, Dolores? Naku, wala na si Dolores dito. Nasa Bicol na. Ha? Loka yun na, hindi ka na nagpaalam sa akin. Eh, maganda na rin yung lumayo na siya. Eh, para hindi niya na pinoproblemang puntahan sa Elisa. Mag-aaway lang sila ni Victor eh. Ay nako, Cardo, nabanggit mo si Victor. Alam mo bang nasa Amerika sila ngayon ni Doña Claudia? Nasa Amerika? Sinama ba yung bata? Ay, hindi ko sigurado. Basta alam ko, napunta sila Amerika kasi magpapagamot si Doña Claudia. Eh, kanina nag-iwan sa Elisa? Siguro dun sa asawa ni Victor. Ano? Hindi ako papayag na maiwan sa babaeng mo sa Elisa. Kampante ako kasi nandun si Victor kasi alam ko hindi niya pababayaan yung bata. Bakit, Cardo? Anong problema? Nabanggit kasi sa akin ng mga bata na yung babaeng yun yung nagdiin kay Elisa sa pagkakahulog doon sa hagdan ng lola niya eh. Si Izel? Bakit naman niya gagawin yun? Hindi ko alam eh. Wala akong motibo pero hindi ako mapakali, Melda eh. Ano, sasabihin mo to kay Dolores?
Ayoko na siyang guluhin. Kaya nga gusto kong lumayo na siya doon para gumawa na siya ng bagong pamilya. Kasi si Elisa may pamilya na. Pero kung wala si Victor, ibang usapan na yun. Ano ka ba, Cardo? Kumalma ka muna. Eh, malay mo, ano naman ang pwedeng gawin ni Isil, di ba? Kaya ba naman niya apihin si Elisa? Ang nagawa niyang pagbintangan ng hindi totoo yung bata. Ibig sabihin, kaya niya rin saktan yung pamangking ko eh. Anong gagawin mo ngayon? Lisa, anong ginagawa mo dito? Ay, gusto mo ba maglaro tayo ng bola? Manong Pedro, may tatanong po ako sa inyo. Ano yun? Bakit po bigla po nagbago yung ugali ni Mami Zel? Dati naman po mabait po siya sa akin. Ngayon po, salbahe na po siya sa akin. Hindi naman siguro. Baka stricto lang talaga si mami mo. Alam mo, maganda pa. Sundin mo na siya para hindi ka na napapagalitan. Manong Pedro, pwede niyo po ba akong ihatid kay inay? Naku, hindi pa pwede, Elisa. Mapapagalitan ako ng mami mo. Tsaka malala pa niyan, baka mawalan ako ng trabaho. Kasi kinausap na ako ng daddy mo eh. Ang bilin sa akin, 1 beses pa ako magkamali eh. Papaalisin na nila ako dito. Ayoko na po kasi rito. Pasensya ka na, Elisa. Pero hindi ko maibibigay yung hiling mo. Magalit ka na sa akin, pero hindi ko susundin yung gusto mo. Naintindihan ko po yun, Manong Pedro. Ha? Good to know that you landed safely in New York. Kamusta naman ang biyahe niyo ni Mama? Ah, we're okay, honey. Of course, inaalagahan ko si Elisa. Yeah, that's okay. I'll take care of the business. I'll take care of Elisa. I have everything under control. They're in good hands. Okay. I'll talk to you later. I love you. Ito yung printed weekly fund transfer ng joint account yun ni Sir Victor sa personal account mo. Bakit naman weekly pa, Odette? Hindi ba to pwedeng one-time, big-time transfer lang? Ano ka ba? Baka mahalata ni Sisi na nawawala yung pera ninyo. Kung weekly yan, baka isipin lang niya na may binabayaran ka lang. Alam mo, maliit lang ang laman ng joint account namin ni Victor. What I want to get, yung money nila ni Claudia. Mangyayari din yan. But we need time. Ngayon, hindi basta-basta lang na pwede i-transfer sa'yo. Ano ka? Think. Okay. Anyway, may oras pa naman tayo. But I want to make sure na malilipat sa akin ang pera. After that, we move to the properties. Okay. Hindi ka pala talaga barat. Of course! Basta masunurin ka. Elisa! Ano ba? Marunong ba mag-drive? Highway ba to? Kasalanan ko ba? Ano ba yan? Bakit ka nagsisigawan? Kasi mga Elisa eh, muntik na masagasaan eh. Kayo tong matanda, kayo magdaan-daan magmaneho! Kasalanan ko ba? Kasalanan mo! Ay, yung anak niyo nasa labas eh! Huwag ka na sumagot! Hoy! Bakit nalala ka? Hindi ko kasi alam kung sasabihin ko kay Dolores yung tungkol kay Elisa eh. Ayoko na kasi siya mamroblema. Pero
Parang hindi ko naman kasi kayang hindi pa alam sa kanya ilagay nung anak ko. Hindi kita maintindihan. Sinabihan mo si Dolores na mag-move on. O ngayon nakapag-move on, guguluhin mo, bubulabugin mo. Huwag mo na sabihin. Kahit sabihin niyo na ho, huwag po kayo maglihim kay Chang Dolores. Ay, nakapagpayo. Nay, tama ko ito. Talaga kayo kay Chang Dolores. Nako, huwag mo na gawin yung kapatid mo. Huwag mo nang sabihin. Ay! Bingi! Masasabi lang. Hello? Dolores? May sasabihin ako eh. Ano ba kasi ginagawa mo sa labas? Pati ako napapahamak ng dahil sa kakulitan mo! Kukuhanin mo ang bola mo? O tatakas ka naman para pumunta sa nanay mo? Hindi po, kinuha ko lang po talaga ang bola ko. Alam mo, kung ikaw natuluyan, lagot ako sa tatay mo. Sasabihin nun, pabaya akong ina. Bakit di po kayo mag-alaga sa akin? Bigay niyo na lang po ako sa nanay ko. O di lumabas din ang totoo. Gusto mo nga pumunta sa nanay mo. Bakit ba gusto mo yung nanay mo kriminal? Hindi po kriminal ang nanay ko. Masama siyang tao! Kayo po ang masama, hindi po masama ang nanay ko. Salbahin po kayo. Ang sabi mo? Salbahay ako? Malapit na palang mag-February 27. Anong meron sa February 27? Birthday ni Ding. Ka-27 po ng Pebrero ngayon. Wala po ba kayo naaalala? Mababago ba buhay natin dyan? Yayaman ba tayo dyan? Simple lang naman yung birthday wish ko eh. Namahalin ako ni Inang. Bakit yung mismong birthday ko hindi niya matandaan? Paano nabenta yung lupa? Eh, simula pagkabata ko, dito na ako nakatira. Narinig lang ako na wala. Ganyan na pala nangyayari dito. Pero hindi nila basta-basta makukuha tong lugar na to. Ilalaban natin to. Lapit na akong umalis dito eh. Tira na akong Bicol, di ba? Problema nyo na yan. Umalis na kayo mag dito, ha?